Kaya Kamusta mo ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? Ang talk show para sa OFW, kwentong totoo para sa inyo. Kamusta ka, bagong Pilipinas? Kamusta ka, bagong Pilipinas? No, you have to tell me. wait lang. Wait Can lang. we cut? Again. Can we cut? Kasi hindi kami nagganon. Kamusta ka? It should start, I Ay, think, Naka-live Thursday. na tayo. Are we live now? Or Okay. So are we alive? We are live streaming. I'm sorry. I'm so used to recording. So, hello universe, hello world, hello Philippines. Kumusta ang Luzon, Visayas, and Mindanao? Of course, this is your host again, Marlene Crag of Kumusta Ka Bagong Pilipinas, bagong talk show ng bayan. And with me is my other host, Miss Rina Tolentino. good morning to our listeners there, to our fans. Ako, it's DJ Rina nagbabalik dito sa Kumusta Ka Bagong Pilipinas, bumabati ng napakagandang umaga at napakaganda ng ating host na si Miss Marlene Crag. And take note, MK, we are hitting million views and that is so big milestone for our program. Kaya kayo dyan, naku, suportahan nyo kami. Watch, share, like, and subscribe sa aming mga social media assets. And huwag nyo na rin kalimutang i-follow ang inyong lingkod, DJ Rina, sa kanyang page. Ayan. So, good morning at marami kaming dalang magagandang balita at usapan. Kaya free kayo to join, makibahagi sa aming usapan ngayong araw. No, MK, good morning sa ating mga tech dyan sa behind the scenes. Yeah, so Rina, dahil sa nagte-trending tayo, Yes. mukhang hindi lang viral na yung nangyayari. Ito'y nagiging parang culture ba? Na yung ating usapan ay daming na, how do you call this? Maraming curious na ano ba talaga? Sabi nga nila, so yung mga topic nyo dyan. So, ang daming sasabi na, hindi ako papayag na ako yung responsible sa mga magulang ko. Yung iba naman, yes, hindi rin obligado ang aking anak para sa aking kakatanda. Pero, so, dahil sa 1.2 million views and 20,000 comments, so, Nakakapagod sumagot. yeah, gabi-gabi Pero ako we're sumasagot. happy with But their we're happy, so support. please come follow us some more and Mhm. give your comments and I'll try to answer all of your questions. So, cultural relevance na to. Yes, So, oo. mukhang talagang interesado ang mga viewers and followers natin na itong mga topics. Nagsimula sa episode 43, panoodin nyo. Doon po nagsimula, 43, episode 1 and 2. And we are Yung- hitting million views of that dahil Eh. talagang marami naman din talagang concern dito sa Philippines, lalong-lalo na kasi ang culture natin pagdating dyan, ang mindset natin pagdating dyan is different from the other countries. Kasi masyado tayong mataas yung regard sa ating mga magulang at Pilipino nga naman mapagmahal. Correct. Traditionally, di ba? Yes. Family-oriented ang Filipino. Mahal na mahal nila sa ng pamilya. Oo. Bihira lang yung hindi. Diba nga, sabi nga nila, yung extension ng family ties, simula sa sa lolo, magkakasama yan hanggang apo sa isang bahay. To that extent. Minsan nagiging compounds na. Pag nag-asawa ng isang anak, 5 pa naman yung anak, andun pa rin sila sa loob ng compound. Diba? Tapos, ganyan din ang Chinese culture. Very close. Kaya yan yung natin, tatalakayin natin ngayon mga kapamilya at dito sa usapan natin ngayon, kumusta ka bagong Pilipinas, sa mga OFWs dyan, sa mga Marines na nanonood at Seafarers. sumusuporta sa atin. At sa ating mga viewers dito, Luzon, Visayas, Mindanao, makigulo kayo dito. Ano nga ba
ang mindset ninyo pagdating sa pag-aalaga at pagkalinga ng ating mga magulang sa kanilang pagtanda sa kabila ng juggling tayo sa iba't ibang way rin para mag-survive at mabuhay at meron na tayong sariling pamilya. Correct. So sabihin lang natin yung topic po. Dahil sa marami ang nag-comment sa last episode na naman, hindi daw, if I may quote, it's not the child's job to take care of the parents. Hindi daw trabaho ng mga anak ang alagaan ang kanilang mga magulang. Choice daw yon. Mhm. And you know what? Dahil sa reaction na yan, it proves that we really need to continue with this conversation para maliwanagan lahat. Kasi hindi lang para sa mga seniors ito, para din sa mga Gen Z Mhm. at mga millennials na magiging matanda rin balang araw. So, pakishare na rin sa mga anak nyo na sana din manood sila. So, yung pag-prepare ng senior years, dapat hindi burden kasi, ba? Kung nag-prepare mommy and daddy. So, kasi ang pag-prepare po, nakakabigay po to ng dignidad, responsibilidad, and binibreak natin yung mga unhealthy cycles before they even begin in our families. Kasi, di ba sinabi ko kanina earlier na minsan, mga magulang, lalo mga baby boomers, mga 60 above or mga 70 above, marami kang maririnig na, bahala na lang yung mga anak, sila naman ang tutulong sa akin. Yes. So what can you oo. say being a millennial? Is aging an entitlement? Well, sa atin depende sa magiging klase ng buhay ng ating mga anak, siguro. Pero I suggest sa ating mga patanda na kagaya ko na din ay mag-prepare pa din. Hindi natin alam kung ano rin yung struggle at magiging sitwasyon ng ating mga anak. Kung sila is paycheck to paycheck, na kulang pa, baka naman wag na tayong dumagdag. Pero kung tayong mga anak, remember na meron din naman tayong obligasyon to at least set aside something for our parents. And ako thinking ko talaga dyan is it's always a payback time. Gawin nating mabuti at maayos yung buhay natin para may pagkakataon din tayong ibalik kung ano man yung pagmamahal at kalingang natanggap natin sa mga magulang natin. And it's never back. Yeah, I'm so, how do you call this, happy that you're one of those good kids. Kanina sinabi mo, pakisabi nga rin sa viewers, yung at one time na nagkasakit ang daddy mo, even with your jobs, anong ginawa mo? Yeah, I went home. I filed the leave of absence for like couple of weeks. I was the one taking good care of my dad kasi na-stroke siya. And of course, together with my siblings and family. Pero I was more on taking good care of them financially and emotionally. Lahat nandyan physically. So hanggat kaya natin, obligasyon din natin sila. Because hindi na naman nila tayo pinabayaan din nung tayo nag-uumpisa, nung bata tayo. Always go back to that picture na nung ikaw bata, na nangangailangan ng kalingat pagmamahal. They were there. Why would you deprive them of the same love that was given to you? Yan lagi yung nasa utak ko, MK, na binabalikan ko yung pagkabata ko na every time madapa ako, every time na umiiyak ako, every time may gusto ako, they are there. And why now that you deprive them of the same love? So, as I've said kanina, so iba talaga pag yung nakita mo yung, nadama mo talaga yung pagmamahal ng mga magulang mo, parang automatic yun na in return, mahal mo rin sila. At Yes. kung mahal mo ang isang tao, tutulungan mo. Yes. Kung pwede, wag din silang maging unhappy or madapa. Oo. Let us not be biased din, kasi sabi nila, marami ding mga magulang na nagpabaya. That's why marami ding anak na masama yung loob to support their parents. Now, hindi naman naging magulang yan sa amin. Hindi naman niya ginawa yung ano. Pero for as long as nandito ka sa mundo, kung may pagkakataon ka magpatawad, kung may pagkakataon ka
na gawin ang tama bilang anak nila. Huwag mong gawin kung ano yung ginawa nila. You acknowledge it na you're not here kung hindi dahil sa... Pero I can just imagine yung mga hindi forgiving hearts ng mga bata kasi nung bata pinapalo lagi, hindi pa nga Yes. pinag-aral, may mga iba pang nagsabi. Yung mama ko nga, hindi ko naramdaman yung kanyang pag-aaruga sa akin. May nag-comment ng gano'n pero tinutulungan ko pa rin siya. Oo. Ayun yung di believe ba? tayong mga ano, no? Believe tayo yung mga anak na pinabayaan na ng mga magulang nila, hindi naging maganda yung pag-raise sa kanila, pero nagpursige sila to change their lives, and at the end of the day, they choose to love their parents back despite. You know, I like those kind of kids na talagang tumatanaw Mm-mm. ng kaunting utang na loob Yes. at nagbibigay ng pagmamahal kahit hindi nila nakuha yung lahat ng atensyon at pagmamahal ng kanilang magulang. Gaya ng aking Grab driver. Mhm. Yung Grab driver na naghatid sa akin, si Reynaldo, hello. So sabi ko, Kuya, anong masasabi mo tungkol sa hindi daw obligasyon ng anak ang tulungan ang mga tumatandang magulang na? Sabi niya, Ma'am, pero ako, sabi niya, kahit masama yung nanay ko, hindi niya ako pinag-aral. Ay, bata pa ako, 9 years old, nagtatrabaho na po ako. Tapos siya, hindi siya nagtatrabaho. Sabi niya, inaantay lang niya ako. Sabi niya, he took care of her hanggang ngayon. Kahit pangit ang ugali kasi sabi niya, bigyan mo ng sari-sari store, ang ginawa, makapagtinda lang ng konti, 2 oras, pupunta na maglaro ng mahjong. Tapos talo sa mahjong, kaya yung paninda wala na. So little things like that. And then sumusumbat pa na, dapat pag ako mag-alaga ng mga anak mo, sahuran mo ko. Inaalagaan ka na nga sa bahay niya, Yes. pinapakain, tapos binibigyan ka ng allowance. Gusto mo pa ng mas malaki. Porque daw malaki daw ang caregiver sa mga bata. Naku, Anong yan yung... masabi mo dyan? Pero ang bait niya. And I could really see it in his face na talagang pinalaki daw niya ang sarili niya na maging mabuti at magpursige. Yun yung believe tayo, no, na sa kabila ng lahat, naabuso na sila ng magulang Mm. nila, pero they choose to forgive, they choose to love, and they choose to respeto. I think mas mataas na yung respeto doon. Yeah. Inherent yung kabaitan, no? Oo. Talagang may pinapanganak na mabait. Tapos, napalagay ko kasi, bakit hindi niya pwede naman niyang iwanan yung nanay niya? Pag bata ka pa, pag galit ka, di ba? Di umalis ka na lang. Pero ever since na iniwanan sila ng daddy niya, papa niya, tapos talagang from rags to riches yung istorya niya. Na, I mean, from the real being so poor, now, 2 ng kanyang Grab, tapos nakapag-asawa siya ng nasa Japan na, kanyang OFW ang kanyang Yes. wife, may anak na siya. And so yung ginagawa niya ngayon, so sabi ko, so may anak po kayo? Oo. So isa daw, 1 daughter. Sabi ko, kinakausap niyo ba na pagtanda niyo, alagaan kayo? Opo, pag gabi-gabi, pag bago ko siya patulugin, pag matanda na si Papa, alagaan mo ako, anak. Siyempre, Papa. Sabi niya. So, pero sabi ko, wag po kayong manigurado kasi pag nag-asawa na sila, baka naman titira siya sa ibang bansa, maiwan po kayong dalawa mag-asawa. Yes, oo. Tapos, ang maganda po, magpunda kayo ng magpunda. Huwag ibigay lahat. Pag nakapagtrabaho na sila, huwag nang ibibigay yung mga kinikita nyo. Sabi ko, tapos, bumili kayo ng mga investment or mga shares or something na gagamitin nyo sa pagtanda. Oo nga po, ma'am. Magandang reminder po yan. Alam mo, isa sa mga pains ng ating mga magulang, I think, which I heard already from my parents, sabi ng father ko, parang ngayon ako nagsisisi somehow na nangarap ako ng mataas para sa inyo na kayong 5 nagkaroon na ng maayos na career, ng tinatahak sa buhay. Pero as you look back, marami siyang mga kasamahan din na yung mga
ibang mga anak nila nagbulakbol, and now kasama nila, and they're the ones taking good care, kasama nila sa bahay. So parang mali ba na mangarap para sa anak, and then they will go far, and then build their own lives, earn their space under the sun, yet maiiwan yung magulang na sila na lang. And then, parang sabi ng father ko, kung siguro isa man sa inyo natira dito na kasama namin, baka safe pa rin kami at kampante kami na hindi kami dadalawa lang na pag-check up and all. 'Di ba? Ano ng heart yun, nakaka-touch ng heart. Pero at It least breaks my andyan pa heart. yung mami mo na. Yes. Ang masakit pag yung mag-isa na siya, si daddy, o mag-isa na lang si mami. Parang, Yun siguro, dalhin mo na siya sa apartment. Isa sa inyo dapat kalingain na. mm-mm. Kasi minsan madulas ka lang, lalo na pag 65 and above ka na. Lalo na sa mga babae pag naliligo. Mm-mm. Dahil sa conditioner yan. Pag tumayo sila sa kwan or naglalakad sa banyo, nadudulas. Doon, pag nagkaroon ka ng broken bones, ang hirap ng i-heal. Kaya, yan, yung mga ganun, di ba? Parang, Oo. paano kung madapa sila? O parang gaya yung sabi mo, nung madapa tayo, andyan lang mga magulang Oo. natin. Ngayon, madadapa naman sila sa bathroom o kung saan man sila, mahulog sa hagdanan. Wala na yung... Yes, nobody will ever catch them or help them. So do Yeah. you as a child or yung mga kapatid mo, inunan nyo ba sila ng parang katulong para magtingin? Oh, most of the time we're asking people to help them. Wag ka nang maglaba. All the Palaban na luxuries lang. na gusto ko yung washing machine, gusto ko may dryer na, ibibigay na. So, again, siguro ito yung reminder na if we cannot support them, if we cannot really full-time take good care of them, at least do not hurt them and give them at least the comfort na kailangan nila. Totoo yan. At least, di ba? Mm-mm. Kasi alam naman nila may kanya-kanya na kayong buhay. Yes. Lalo na ikaw, millennial, ang dami mong trabaho, 5. Yeah, mga 5. Pero saludo ako sa iyo bilang anak na nag-leave ka para lang Mm-mm. alagaan ang papa mo. Yes. Na make sure first hand na Yeah. ikaw mismo Ako yung naggagaling siya because nagpaligo ando ka. talaga and all. It's because Nagpaligo ka rin. Yeah, and Wow. I could remember that time na sabi ng papa ko, anak, nasira na ako. That was the time that he wasn't able to stand because he went through mild stroke. So alam mo yung again, to remind those Gen Zs or youngsters just like me, if we cannot support them full time, give them the comfort that they need. Yeah, kung may extra naman kayo, kuha na lang kayo ng caregiver. Yes. Or katulong sa kung nasa probinsya sila, di ba? Yeah. Na pwedeng mag-assist sa kanila. Mm-mm. Kasi yung pag matatanda ka na, andyan yung hindi na sila nagigising kinaumagahan Yes, kasi oo. walang tumulong silang, kaya nga, di ba? Gaya ng yung artistang si Jacqueline Jose, di Oo, ba? diba? Na, I mean, with all the money that you have and comfort, tapos mag-isa lang siya. Sabi Naka-day off yung kanyang mga maids. Sabi nila, MK, na if as long na buhay pa yung magulang natin, make them feel that they're loved at wag natin silang iyakan when they're gone and we cannot do anything for them to make them feel loved. Ganyan ang sinasabi ko sa 2 daughters ko na at times, I miss you. And then sometimes si aking Gen Z, Dr. Zoe, of course, ang daming party dito, party doon sa weekends. And minsan yung day off niya, hindi ko na siya nakikita. Pero sabi niya, ma, katabi mo naman ako ng kama. O pag natulog ka na, nag-snore ka na, wala na akong kausap. Sabi ko, ito naman akong bigyan mo ako ng time. I need the huggy, ang tawag yung huggy-huggy. Yakap mo minsan, gusto ko makipagkwentuhan, ganun. Tapos, sabi niya, you can see me every day. Sabi ko, sige, pag namatay na ako, huwag kayong iiyak-iyak ha, babangon ako. Sabi, magiging ghost ako para sa inyo, para sabihin, sasakaling ko kayo. Sabi ko, I don't need your tears when I'm dead. I want yung presence nyo, yung take me out, bring me out. Masama ba yun?
Well, it's not. Nagde-demand. It's not. It's not. For as long naman that they are capable. Dalawa yan na sitwasyon. Kung ikaw, yung anak mo is capable naman, and then kaya mo naman maglambing, why not? At kung yung mga anak, kaya naman natin, go for it. 'Di ba? Pero yung mga naman magulang, kung napapansin natin na talagang they are having their ends meet talaga, wag natin silang obligahin or make them feel that they are less of a people, na disappointment sila. Kasi marami ding magulang na hindi nagtagumpay yung anak nila, kino-compare nila sa iba, 'di ba? Marami Ah. ding magulang na hindi nila ginawa yung obligasyon nila sa mga anak nila, and yet at the end of the day, they are expecting much from their children. So, again, it's always situational that we are looking at That's here, true, no? that's true. I mean, depende yung pagtutulong mo. Mm-mm. Kasi I will give an examples later. Pero maganda yung mga sinasabi mo na yung pag ang parents actually are ready. Pero minsan ready sila financially or kaunti, pero yung physical presence mo, minsan kailangan pa rin nila di ba? Oo. Emotional na rin kasi. Parang Diba? napansin ko Emotional lang, needs. when I was doing a research about our topic, no, ano yung mga matitanda pala, they are getting emotional, Yes. sensitive na sila, and then parang pero this is the catch. Ang hack dyan is, konting bagay lang na mabigay natin sa kanila, they are already happy. Gaya anong ginagawa mo? Like, kahit bigyan mo lang na, oy, wala kaming pang-ulam, bibigyan mo sila. And then, I have this technique. I don't know if I have this same mindset sa ating mga kasamahan na nanunood dyan. Nagtatrabaho ako ng bonggam-bongga, like 5 jobs, I think. Dahil alam ko, any time of the day, pag may emergency ang magulang ko at wala silang makuha sa mga kapatid ko, I have the funds to sustain kung ano yung emergency nila. Wow, sana all. Pero yun nga, 'di ba? I mentioned the last time, yung isang daughter ko sa Europe, sabi ko, "Anak, saan mo ko dadalhin? Sa nursing home?" Sabi niya, "Dito sa Denmark, punta ka na dito, maganda nursing home, 'di ba?" Oh, diba? Si Jency ko naman sabi niya, "Let's not talk about it." So, parang ayaw pa nila yung or it's they have a fear na parang, "I don't want to talk about it." Parang, Oo, hindi lahat I want you to be handa healthy dyan. until I have a kid because you're gonna teach me how to take care of my babies one day. So mabuhay ka pa, mama. Let's not talk about the nursing home. Yes, at kapag ka siguro nandun ka na sa point na yon and you raised your children well, wala kang pagdududa. O alam naman nila na I really raised 2 daughters very well Yeah. and I've shown them my love. Yes. Love begets love. Respect begets Si respect. doktora, binoblower ko pa yung buhok. Di ba? So, Gigising ako ng 5 a.m. or 6 a.m. Tapos minsan gabi na. 12:00 na, nagbo-blower pa ako. di ba? So, So, diba? Slave to love na nanay. Pero, I like it naman because I want her to look beautiful. I want her hair to look beautiful because she's going out or there's something, an event the following day. So, love talaga, yung mga lahat na binibigay mo sa ibang tao, whether to your mom or to your daughter, it boils down to true love. at saka napansin ko, sa Bible, it says na, if you really take good care of your parents, the blessings will pour out. And then, you'll live longer din daw. And the satisfaction, the serenity of life, siguro yung flow of blessings nandyan kasi biblically meron tayong sinasabi na you have to una pa lang you have to respect your parents. So Correct. how do you show respect? By taking good care of them. Correct. Alam nyo, talking about that, kasi yan, millennial kausap natin. So, kasama sa ating usapan ngayon yung cultural values versus modern realities. Sa mga Yeah. Gen Z, yan, grabe ang realities nila. Yung, hindi pwede yung drama sa kanila. Totoo. Has to be logical, scientific, and it makes sense pagkausap mo sila. Hindi pwede yung, ay, alis ka na naman, ma'am.
this is my life. Yes. I need to go out also and see my friends. But you saw your friends last week again and this weekend. Sabi niya, Ma'am, so parang, okay, I guess they have to live their lives. Di ba? It So, is. and then if they want to be with you, then they want to be with you. And the mindset evolves eh. True. Diba? Dati tayo, we have to stay at home and conform with the tradition na, every weekend, laba, every weekend, luto with the family. Ngayon, hindi na. Balance ng lahat. Alam mo pa, because I'm a senior also, gusto namin na hinahag kami and be reminded that you care for us and you love us. Yung sabi mo, I love you, mommy, you know that, right? Yung ganyan lang, pag sinabi ng aking daughter sa Denmark, pag nagtatawag video call kami, ang sarap. Teka lang, matanong ko, MK. If ikaw, meron kang pagkakataon bilang in your age, ano yung ideal scenario na you have in mind as you age or when you age? Wala na yung, how I wish na I have somebody next to me, a husband maybe, to grow old with. Yung sabi nila, merong mag-i-scratch sa back mo pag Makati. Ano, hindi mo may scratch, diba? Gamitin mo na lang yung, how do you call this? May pangkamot. Yes. Okay, meron akong, how do you call this? Part of the house is structure na doon ako. Yung rough part, no? And maganda yung may kausap kasi alam mo yung yakap, need ng isang tao yan eh. That's why may hug day pa nga eh, di ba? Pero habang tumatanda mga magulang nyo, gusto lang nilang marinig na mahal mo sila at care ka pa kayo. Na tunay hindi yung, I love you, yung may mama, alam mo yan, di ba? Mahal kita. Tapos yung yakap parang nakakabusog, you know? Sabi ko nga, I need oxygen, I can't breathe, I need your hugs. So this morning, mga 5 a.m. bago siya mag-get up, kahit hindi dapat ako mag-get up, mama, hug me, nag-hug kami. Kahit masakit na yung left side ko, kasi those are the moments na naantay ko. Di bala wala nang dugong nang lalantay sa arms ko, basta nakayakap siya sa akin. Yes. And it made me full emotionally, you are filled. Diba? Yun yung nakaka-feel. Kaya kung may panahon kayo, muwi kayo, yakapin yung mga magulang nyo habang buhay pa. Yes, agree. Yan, ay nako, ang sarap yan more than money. Diba? There sometimes, malayo, mga OFW, di nila mayakap, pero isang tawag, yung pag-alala nyo, importante pa rin yun. You know? Wow. Tapos yung pagsabi na, kumusta kayo? Anong inaandan nyo? Magkano na ba yung mga gamot nyo? Yung mga little na reminders, ganun. Then they know that you still care. Yeah, oo. So, pero alam mo, MK, etong question na, why the conversation about aging triggers so much anger instead of planning? Oh, yan yung si Jency ko. Yeah, that is a question na hindi kami ready. Oh. Masama yung Sino loob yun? namin. May in denial kami eh. Oh. Na parang psychological escape sa amin. Na, huwag mo na pag-usapan. We don't want to think about it. Na we cannot accept the fact that our parents will eventually get old, and they will get to that extent na baka pagka-sakit sila and all, we are not ready for that. Oh my goodness. I think you better start buying. Up to 100 years old, pwede ng extra HMO na health insurance for dreaded diseases. Kasi like my mom, nagka-stroke siya. Pag dito sa Philippines, it's 1 million. Oh. Tapos to change yung pacemaker niya, stroke din siya. May pacemaker na siya. Kung i-replace dito sa Philippines, 800,000. So sabi ko, bumalik ka na sa Amerika, mama. Pa-replace mo doon libre. Mas mura yung ticket, di ba? So, importante yung, sabi nila, when the student is ready, the teacher comes along. Ito na, teacher mo na to. Ito na yung lesson for you to start speaking with your family. Tapos yung pag-usapan na,
yung mga unspoken expectations kasi, yun ang magde-destroy. Di man natin pinag-usapan niya. Hindi ko naman sinabing, oo, ako mag-alaga. Hindi naman yung sinabi na ganun pala ang gagawin ko. Di ba? So, yan ang nakakasira pag walang plano. Yes, oo. Pero for that one, sa inyo, sa age nyo, Hmm. kailan yung ideal time na masasabi mo na ready ka na eto I'm already old, that eventually kailangan ko nang tanggapin na mag-prepare na ako para sa old age ko? At what I phase of already- your life? Actually, I prepared when I got married na. Grabe ka naman. Oo. Na, at one point noon, I have a daughter na. Medyo na-excite ka sa part na yun, 4 years old lang yung anak ko noon, and I spoke with my former husband then, Mr. Krag, Mhm. na sabi ko, in our old age, sabi ko, do we have enough? Mhm. Like somebody gets sick. Sabi naman niya, yeah, that time meron kaming health insurance up to $1 million. We can choose to be treated here or abroad, and libre ang plane to bring us to Yes. anywhere, any hospital we want to go. Sabi niya, don't worry about that. Oh, so I did not worry that. Pero at one point, na sabi ko, how about let's do some, I wanted to invest para may sarili akong pera, di ba? You never know, may mangyari sa kanya, putol na. Mm-mm. Sabi niyo, don't need to invest. So sabi niya, naka-invest na daw kami, and my daughter and I will have enough money Mm-mm. to survive for the next how many years. So we are set. So siya yung nag-invest everything. So, and I saw the investments. Sabi ko, okay. So, anong nangyari? Kinuha ng sister. Oh. Kasi sa Europe kasi, sa Denmark lalo na, pag hindi ka naging resident sa sarili mong country, parang nagiging foreigner ka rin. Kung hindi ka nagbabayad ng tax for how many years, hindi ka rin entitled sa mga Even though you're the ari-arian. legal So, wife? bumili siya ng property through the sister's name. And then the sister name at the brink of death, yung other sister stamp her finger and says that all those properties belong to her. So yung Oh, aming properties, everything, napunta sa kanya. That's sad. That's So, sad. That's why I planned. Because sometimes sabi ng anak ko, anak, sabi ko, yung mga insurance ko, PhilHealth lang. Buti lang sa Makati, libre ang exam. Thank you, Makati. Pati mga check-up na worth 200,000. Hi, 500 lang ibibigay mo. Pwede na. Nako, Libre ang gamot. congratulations sa ating mga leaders dyan Oo, sa thank you Makati. talaga sa mga Binay for Nakakatawa. taking care of your people. And before, senior lang ang entitled. Now, any age. Oh, really? Right. Yes. So, anyway. Diyan yung So, masarap magbayad ng tax. correct. Ramdam diba? mo, Sa Makati. diba? Sa oo. PhilHealth. And they really take care of their, libre ang university, libre ang high school, libre, binibigyan sila sapatos, libre and everything. Oh my God. Commercial ng Makati. Hello, Yes, Senator oo. Binay. Commercial kita. So, balik tayo. So, hindi responsibilidad daw. I could say yes, no. Pero, iuobliga na rin natin yung mga sarili natin. Dahil una sa lahat, magulang natin yan. Dugo nila yung nananalaytay sa atin. Mm-mm. Obligasyon-wise, isipin mo na lang whether hindi naging maayos na magulang o hindi, kung saan ka man ngayon, you owe it to them. Kahit ikaw nagpursige, pero sila yung naging kasangkapan ng Panginoon para mapunta ka sa mundong ito. Ano man yung sama ng loob na pinaglalaban mo, choose to forgive Yes. and choose to love them. Kasi hindi ka makapag-move forward pag hindi ka mag-forgive. Especially sa isang taong dinala ka dito sa mundo. Yes. At saka when oo. you're so successful, sabi nila, kasama na yung family, no success can compensate for failure at home. Oo. Kasama ka na rin doon na successful ka nga. Yung nanay mo, naghihirap, andyan lang siya palaboy-laboy. Alam Diba? mo, Masaya ka ba? cases of kagabi,
Meron akong mga nakita as I was doing a research about this. Merong inang inabando na sa garbage space. Oh my. Merong ina na binigyan lang ng sapin na sako. Nandun lang siya sa highway. Iniwanan na siya doon. Meron tayong mga institusyon, mga kaibigan, mga kapatid, na kung saan pwede nating ilagay yung ating mga magulang. Kung ayaw natin silang alagaan, let others do. Merong mga nagmamalasakit na mga orphanages or kaya mga institusyon na nagkakalinga sa mga matatanda. Libre. Hanapin lang natin tao yang mga yan, kahit gaano man yan naging kasama, kung ayaw mong alagaan, at least, yung ang aso, di ba, inilalagay mo sa shelter, yung pa kayang tao. Oo, kung gusto niyo man iwanan yung magulang niyo kasi gusto niyang iwala, di ba? Oo. Meron daw mga cases na iniiwan yung nanay sa park tapos Kasi may Alzheimer's oo, na. iniiwan talaga kasi Ulyanin na. ayaw na nila mag-alaga. So, iwanan nyo na lang dun sa kwan, sa mga DSWD home for the aged or home nursing homes, please. Oo. Okay. So, pag mag-comment kayo at mag-follow kayo sa aming Kamusta Ka Bagong Pilipinas Facebook, ilalagay ko lahat ng mga addresses saan ka man sa Pilipinas. Meron sa Visayas, Yes, meron oo. sa Mindanao, at marami sa NCR. I mean, fully booked though. Kasi almost 10 million na ang seniors eh. Oh. So imagine. And this is, I think, a high time, and we have the voice now, MK, to True. raise this concern. Help us dito sa sa ating programa to raise this concern na baka naman sa ating gobyerno, sa ating mahal na PBBM, makita niya yung loophole na to na kailangan iangat. And at the same time, kailangan ng suporta sa area na to ng ating bansa. Lalo na sa mga leaders natin na mahal niyo mga magulang niyo. Si Senator Padilla, kasi mayroon na rin siyang senior na mommy na may sakit. Tapos sabi niya, kung alagain yung nanay ko, di mas alagain pa. Paano na yung mga mahihirap? Yes, Paano oo. naalagaan? Mga gamot nila, baka madulas sila o ganun, Diba? mag-isa na lang sila. You know? So, at least meron tayong dalawang senators, Senator Padilla and Senator Lacson, na nagkaroon ng ipapasang bill, yung Parents Welfare Act, na pag inabundo mo ang nanay mo, merong kaakibat na konting imprisonment or fines. Pag na-prove na iniwan mo yung nanay mo at pinabayaan mo at may nakakita at alam nilang ginawa mo, 100,000 to 300,000 fines plus 1 year to 10 years imprisonment kung grabe yung ginawa. Kasi may mga ganun. Iniwan yung nanay sa street. Tapos sabi ko nga, kung gusto niyo mag-iwan, punta na kayo sa DSWD ha. Yes, Sa oo, mga problema na ng home DSWD yung Para kung ihiga doon nila yung iiwanan mama, mo. antayin mo ako doon. Siguro makikita na lang ng security o yung tao Oo. na at least kunin na nila yung nanay niyo. Huwag naman sa basura o sa kung saan-saan, di Oo, ba? nakita ko sa dump site talaga. Ito yung mga scenarios na nakita ko last night. Iniwan sa highway, Oh. sa underpass. O baka naman nagdemensya, hindi na niya alam Hindi paano umuwi. Ano? Talagang sinapinan pa eh. Oh, may sapin pa. Oh my. Oo. And yung isa naman, dahil crippled na, nandun, nilagay sa garbage space. Parang lote lang siya na bakante kung saan iniiwan yung mga basurahan and all. Huwag natin gawin yun. Tao yun, mga kababayan. At kung hindi man natin gustong alagaan or i-take accountability ang ating mga magulang, ilagay natin sila sa kung saan pwede naman nilang experience yung comfort na dine-deprive natin sa kanila. Kasi dapat hindi sila feeling na abandoned. Lalo na pag Yes. okay pa pag-iisip nila. Kasi masakit yun sa magulang. You know? Kung may dementia naman sila, lalo nga kailangan kayo to remind them na they're still human beings. Yes, Pero oo. siguro minsan nakakainis na siguro yung mga napapagod na mga millennials na, ay, hindi ko na kaya. Ay, nagsawa na ako. Pero the question, MK, na
what pressures do millennials or millennials just like us Mm. sa mga older generations as we embark to that responsibility na sinasabi? And why does resentment grow when expectations are unclear? Ito yung mga questions na lingering sa atin, Oo. no? What kind of support feels healthy and not draining for adult children? So, So, eto, sa atin manggagaling to. ikaw. So, dapat daw, mahal mo sila, but there should be boundaries. Oo. So, ano yung boundaries gaya mo, millennial? Ang boundaries, I think, is wag naman masyadong mag-demand ng napakataas. Kung yung anak mo ang trabaho, janitress, magde-demand ka ba ng 10,000 a month? Oo. Eh, ang sahod niya lang, may pamilya, may mga anak, 2, 3. Ang sahod niya lang, 13,000 to, let's say, 18,000, 8,000 na lang yung mapupunta sa pamilya niya. So, for as long na inaambunan tayo, they take the obligation, baka maging considerate naman tayo. Lalo na sa mga OFWs, at least Yeah. mga seaman, mataas-taas yung mga Mm. sahod kung mataas na officers na sila. Pero sa OFWs, ang sahod din nila, yung bago ngayon, $500. That's equivalent to 25,000. Para sa mga luma, ayaw ng mga empleyado nila Oo. na taasan. So $400, that's only 20,000. Mm-mm. So, imagine 20,000, 5,000 para sa kanila pag kumain kasi minsan ayaw nila yung pagkain. So, 15,000 natira. Tapos, yung dapat 2,000 i-save nila for your old age. O kung meron sana. O so the rest to the family. Eh paano kung meron ka pang 2 anak mo, yung asawa mo pa hindi masyado nagtatrabaho, tapos may mama ka na Mm-mm. senior, wala talagang matitira. And to the OFWs, announcement lang natin and highlight, MK huwag masyadong padala ng padala. Kasi ang kontrata ninyo dyan ay talagang limited lang and your age, kahit ang tagal mo na dyan, kung wala ng pakinabang ang mga nandito, Mm-mm. tendency pababayaan ka na niyan kasi sinanay mo yan. So what you do, secure your old age. Yung sapat para mayroon kang pambayad sa mag-aalaga sa'yo because for real ito wala ka naman talagang siguradong mag-aalaga sa'yo through thick and thin. True. Na whether wala kang pera o wala dahil ikaw ay kamag-anak or whether ikaw ay magulang, hindi mo maa-assure na aalagaan ka all throughout the stretch of your existence. At yan ang punto ng ating topic actually. Aside from asking, sabing sino ba talaga may responsibility? Kasi hindi daw job ng mga anak natin ang alagaan tayo. Pero bilang Pilipino, meron pa rin mabibait na mga anak na nakitaan nila ng pagmamahal. So nagbibigay rin sila ng pagmamahal at pagkalinga sa kanilang matatanda ng magulang. Yung matanda na okay pa yung mind niya, yung mindset niya, okay lang yung alagaan, nakakatulong pa yun. Yes. Pero we're talking about pag yung papaliguan mo na sila, yung Oo. hindi na sila makatayo sa sarili nila. So, pababayaan ba natin sila? Yung, will you, at least kung pabayaan nyo, pakidala na lang po sa libre na nursing home o kaya sa private kung kaya nyo. O dalhin nyo sa bahay ninyo at kumuha kayo ng katulong para magpaligo at magkaayos sa Oo. kanya, magbigay ng gamot. Pero nasa tao na ata yan, no? Mm-mm. Nasa individual na yan, character. Pero sana sa lahat ng mga Pilipino na meron pang mga magulang, pahalagahan natin sila habang nandyan pa sila. At at the end of the day, meron kang pagsisising mararamdaman pag nawala na sila at hindi mo nagawa kung ano yung tama para sa kanila. Yung karma, I believe in karma. Diba? Kung ano yung tinanim mo, babalik din sa'yo. Ngayon, so yung ating Welfare Act, so sana maipasa na yan kasi marami talagang mga anak na inaabandon na yung mga magulang and they are just on the street. You know? So parang ng loob kung meron ka pa talagang anak
Not unless naiwan. Ito naman exceptional. Mm-mm. Pag yung tatay mo, na pinag-aral ka at lahat, na aksidente, hindi na siya makapagtrabaho at nawala na siya ng trabaho, Mm-mm. aabandonahin mo ba? Oh, wag O, naman. yun yung mga exceptions na siguro naman obligado po kayo. 'Di ba? Kasi nasa family code yan. Yun lang, pag nabandona mo, wala pang kaakibat na fines o, sa dating family code. That's why gusto nila mag-pass ng bill ngayon na pag inabandon mo ang parents mo at kaya mo naman, at lalo na pag inalagaan ka tapos na aksidente, na wala ng trabaho, kunwari gaya ng COVID, namatay Mm. bigla, di ba? Tapos sa paggagamot ng COVID dati, ang mahal, di ba? Oo. So nagastos na lahat yung insurance niya and everything sa daily na pangangailangan niya at pangailangan ng pamilya sa pag-aaral mo. So wala na siya. Sa time na naka-wheelchair na lang siya. So anong gagawin niyo? Hindi pa rin ba kayo obligado? This is my question to the viewers. Is it still not a job for the kid to take care of their children, of their parents? So siguro naman exceptions yan, no? Yes, oo. At saka pag nandun na, wala naman na rin tayong options but to really take accountability of them. Kasi sa akin bilang Pilipino, hindi man tayo, siguro sa mga magulang natin, sa pamilya natin, we're not raised as somebody responsible. Pero nasa puso natin yan. Talagang sadyang mapagmahal. Pero may mga exemptions to the rule din na hindi ka mafa-fine pati sa family code. Pag inabandon mo ang isang tatay, inabuso ka. Oo. Yung child rape Yeah, by your yeah. father, tapos sinasaktan ka, ganun. So, yun yung mga exceptions na ikaw, pag nirape ka ng tatay mo, gusto mo pa ba siyang makasama? Yeah, oo. Yun yung mga trauma. Kaya again, Oo. we cannot be biased here na Correct. Depende na po depende sa sitwasyon. kung anong ginawa po ng mga magulang nyo, kayo na lang po umintindi. Pero yung forgiveness is Christian. Hindi kayo pwede mag-simba-simba at manalangin araw-araw pag hindi kayo nag-forgive. Diba? Forgive even your enemies. Nanay mo na yan. So, pag may pagkakataon na lumapit at humingi ng tawad, Yes. papatawarin mo. Oo naman. Who are we? They have been saved. Alam natin yan. At the Yeah. foot of the cross, their sins has been forgiven. And kahit naman sa atin, for the record, na hindi rin naman tayo perpekto bilang tao. And people will also have to forgive us. So, who are we not to forgive? Anyway, so ayan. So mas maganda pag ready tayo ng mga magulang pag sa pagtanda natin para hindi ma-burden ang ating mga anak. At kung may kakulangan naman, okay naman siguro na magsuporta kaunti yung ating mga anak dyan. So alam natin na honoring parent does not mean you sacrifice your future. Yes. You know, kung magbigay ka ng suporta at tulong sa mga magulang mo dahil gusto mo, hindi dapat sapilitan kasi otherwise resentment yun. Yes. You know, at maramdaman din yung binibigyan mo na nakakababa ng dignidad, na napipilitan lang kayo, 'di ba? So aging well does not mean clinging also to your children, sa mga parents naman, na hindi tayo entitled. Kung gusto nila at minahal tayo at mamahalin tayo, thank you. Yes. You know? Oo. So, ayan. So, importante yung ating dignidad sa pagtanda. So, dapat, pwede tayong maging independent. Tapos, it's okay to ask for support na kusang loob na ibibigay na support. Huwag sapilitan. Huwag demand. Huwag entitlement. So, balansahin na lang natin. Gusto mo, ayaw ko mga anak ko na tutulungan ako. Kaya ko to, ganun. Pero, okay lang po pag tinulungan kayo. It doesn't mean, hindi yung pride. Dapat yung kwan lang, yung independence mo na may dignidad ka lang. Pero, okay lang. Anak mo yan eh. Kung gusto Yes. magbigay, di okay. Pero wag naman mag-demand. Again, depende sa sitwasyon din ng ating mga anak. Ayan, last words para sa mga, it's not your job. It's not their job. Okay, so sabi dito what does aging with dignity mean to you? When we say aging with dignity, we are not talking about
pride, or isolation. We're talking about choice, respect, and emotional safety. Kaya tandaan natin mga kababayan, for both parents and children, we can only go back to the basic wherein respect and love should be given both sides. Correct. And the ability to live with self-respect para sa mga magulang na may self-decision din at may self-reliance for as long as you can. You know, so mag-prepare po. Kayo mga Gen Z millennials, mag-prepare na po kayo. So, ayan, ang independence is not cutting off family, refusing help out of ego, but being alone or abandoned. So, yan, plan natin and it takes money. Yes. Financially importante yan. So, ayan, wag naman sabihin natin na I don't want my children to worry about my daily expenses. Merong ma-pride ng mga magulang, lalo mga tatay ha. Entitled. Diba? Pero okay lang po. Wag dali yung pride. Yes. You know? Kasi kung gusto naman bigay, anak nyo yan. Hindi naman galing sa iba. Yes. Kung matatanda na tayo, siguro iposisyon na lang din natin na tayo magulang and may kalabisan man ang ating mga anak, we have also to understand na may kanya-kanya rin silang pinagdadaanan sa buhay. So it's just a give and take. Sa mga magulang dyan na senior na, we understand you. And also understand that your children, kanya-kanyang laban yan ng buhay. Pero at the end of the day, choose to be a parent and choose to be a daughter or son to your parents. And choose love and Yes. kindness. Always. Yan ang pagka-Kristiyano. At yan ang pagka-Pilipino natin lagi. Di ba? So, ayan. Whether it's your job or not, nasa inyo na po. Siguro character na lang po yun. Yes. Di ba? So, hindi po namin sinasabi at hindi po kami nagbabayas na dapat tulungan, na obligado kayo. Nasa inyo na po yan. Yes. Ito ay binibigyan lang namin kayo ng mga anggulo or awareness kung ano nangyayari sa pagtatanda ng ating mga magulang at sa mga pag-uubliga ng mga ibang mababait na anak. Pero walang pilitan. Yes. It's your Oo. choice. Okay, so this is Marlene Craig. And this is Rina Tolentino. And follow me at DJ Rina at Facebook page ko. At Kamusta Ka? Bagong Pilipinas page, Facebook. Lagi marami akong nilalagay doon para sa mga informations ninyo. So I'd like to thank, of course, by the way, don't forget subscribe on our YouTube. Kailangan ko yung mga subscription nyo. Kamusta Ka Bagong Pilipinas? Follow us always at Kamusta Ka Bagong Pilipinas sa Facebook and TikTok. Kamusta Ka Bagong Yes. Pilipinas? Thank you sa ating Bagong Pilipinas crew, Check. ang ating technical director today, si Kuya Angelo de Romdes. At si Kuya, siya ngayon ang ating teleprom director, si Mark Aquino. Hindi Mark Anthony, no? Mark Aquino. At kay RJ and Hans, Hans. yung ating bagong cameraman. Ako, welcome to the Ay, team, mukha akong maganda Hans. ngayon. And thank you to our program directors, sina Miss Alicia Avila at saka Miss Jillian Pascual. Mwah! Abangan nyo ang susunod na segment Huwag kayong natin. Huwag aalis. kayong aalis. Live pa rin yung aming segment number 6. Kung hindi responsable ng mga anak, sino ang may responsable sa pagtanda? Mhm. Bye. Bye for now.